Good day, everyone. We are Group 7, and our topic for today is about Community Development Corporation and Communities. So, to give short information about Community Development Corporation, so ito po yung isang uri ng organisasyon na itinatag sa isang komunidad para magbigay ng aktibidad, mga programa, mga serbisyo para sa ikaunlad ng isang community. So, tumutulong po sila sa mga issue na kinakaharap ng isang komunidad. For example, is education, about sa health, at marami pang ibang issue na inire-raise ng isang community. So, the objectives of our report is to explore the relationship between Community Development Corporation to communities. Next is ma-examine yung role ng Community Development Corporation sa communities. Then, knowing the challenges they address and what is the positive impact they have on communities. So ano nga ba yung mga positive impact ng Community Development Corporation sa ating komunidad? Now, let's talk about the key characteristic of Community Development Corporation. First one is non-profit status. When we call non-profit status, Community Development Corporations are not driven by profit but a mission to serve the community. Kumbaga, hindi nagpo-focus yung Community Development Corporation para lamang kumita sa isang komunidad. Bagkus yung mission nito ay mag-serve sa komunidad. Mag-serve ng serbisyo, magbigay ng serbisyo para ma-address yung mga issue at makatulong sa mga tao sa isang komunidad. Then the next one is community-based. So community-based, they are typically founded and governed by community members ensuring their initiative address local needs. So, tinawag itong community-based dahil yung kanilang pagkatatag, pamamahala ng isang organisasyon sa isang komunidad ay nakabatay sa pangailangan at interes ng lokal na komunidad kung saan sila nag-ooperate. So, when we called community-based, kumbaga, yung mga member nito ay galing sa komunidad na nakararanas o magiging beneficiary ng kanilang ino-offer na serbisyo o yung ino-offer nila na program. So, sino yung nakakaranas ng mga issue na yun? Siyempre, yung member ng isang community rin nakakaranas ng issue sa community. Kaya naman sila din yung kasama sa pagpaplano. Sila yung nagre-raise ng voice. Kung ano nga ba yung mga issue sa isang komunidad. Kung ano yung mga pangangailangan sa isang komunidad na kailangan nabigyan ng pansin. So, yung last po natin is multi-faceted approach. Sabi dito, community development corporations address a wide range of issue beyond just housing, including economic development, education, healthcare, and social services. Sabi dito, hindi lang mga simpleng issue yung ina-address ng pwedeng ma-address ng Community Development Corporation. Nariyan na rin yung mga kumbaga malawak yung pwede niya ma-address na issue sa ating community. Nariyan yung healthcare natin. Nandiyan yung housing natin, yung mga kakulangan sa tirahan, yung mga pabahay. So, pwede sila gumawa ng programa dun. Then, including economic development sa ating education. Pwede sila magkaroon ng programas doon sa mga out-of-school youth. Then, to our social services. So, yun yung sabi dito sa multi-faceted approach. So, nag-address ang Community Development Corporation hindi lamang na simple issue but a wide range issue in the community. Good day everyone, this is my part of our report. Challenges addressed by the CDCs. Substandard housing. Many CDCs focus on developing and preserving affordable housing options. So, ang standard housing nga po, ito yung mga bahay na maaring may masamang dulot sa pangunahing pamumuhay or in a short ay hindi ligtas na tahanan. So, in order to address it, CDS focus on the thing that we call pabahay o para sa mga taong relevant sa substandard housing. And the next nga po yung economic stagnation. They work to create jobs, promote small business, and revitalize commercial district. So, dito naman sa economic stagnation ay ang economic growth ng isang bansa ay kaunti lamang ang pag-unlad or mga hindi pa mga nagli-lead sa mga kawalan ng trabaho or unemployment. In-address ito yung CDCS ay sa pamagitan nga daw po ng maliit na mga negosyo
ay nakakatulong sa mga taong sangkot sa economic stagnation. In the third nga po ay yung limited social services. CDCS can provide the access to healthcare, childcare, and training and other essential services. In this case, from the word itself, limited o limitado lamang ang mga serbisyong panlipunan na nagtatamo ang mga tao na mga naglilito ng kalusugan at iba pang mga pangunahing kailangan ng mga tao. So, CDCS provide the people access to healthcare job training and at iba pang mga essential na nakakatulong sa mga mamayan. And the lastly nga po yung enfranchisement. They empower residents through community organizing and advocating for policies that benefit the community. So, ito nga pong disenfranchisement ay sobrang sama nga daw po nito because in this case ay may mga taong hindi nagkakaroon ng mga pagkakataong bumuto. Salungat naman dito yung democratic principles na kung saan ay maaring maging dahilan ng mga kawalan ng karapatan ng mga tao o grupo ng mga nasasangkot sa politika. So, isinusulong dito yung CDCS na ang mga organisasyon at activities ay na nag-empower to magbigyan ng kapangyarihan para sa mga residente na makakabuti sa kanila at sa buong komunidad. And that's all po. Hi everyone, so this is the positive impact of CDCs on communities. First is improved living conditions. CDCs create safe and affordable housing which leads to a better quality of life for residents. Improving living conditions within communities. So by focusing on creating safe and affordable housing, CDCs directly impact the quality of life for residents. And kapag may magandang tahanan ang mga tao, mas maganda ang kanilang pamumuhay. So, CDCs improve how people live by making sure everyone has a good place to call home. Second is economic growth. By supporting job creation and small businesses, CDCs contribute to the economic prosperity of the community. So, by providing resources and financial assistance, tinutulungan ng CDCs ang mga lokal na negosyante na magtayo at magpalawak ng kanilang mga negosyo. So dahil dito, lumilikha ito ng mga opportunities sa trabaho, reduces unemployment rates, and stimulates local economies. Third is stronger social fabric. CDCs address social needs and empower residents, fostering a sense of community and belonging. Strengthening the social fabric by addressing social needs and empowering residents by providing access to essential services such as education, healthcare, and recreational programs. Tinutulungan ng CDCs na bumuo ng supportive environment for all the community members. Also, they encourage residents' participation in community planning and decision making. This empowerment leads to stronger social connection, mutual support, and more cohesive resilience community that works together to overcome challenges and achieve common goals. The last is increased civic engagements. They encourage residents to participate in local decision making, leading to a more democratic and responsive community. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng community members, CDCs promote a sense of ownership and accountability. This involvement leads to more democratic and responsive community, habang ang mga residents ay mas nagiging maalam sa kanilang mga responsibilities. Furthermore, increased civic engagements can lead to a greater sense of community pride and ownership. So here are the example of CDC activities, which first one is building and managing housing units. So dito nga sa pagbuo at pamamahala ng mga abot-kayang pabahay. So ito nga yung proseso ng, for example, is yung pagpapatayo ng pabahay sa
na kayang bilhin o rentahan ng mga tao, lalo na pag may mababang kita. So, kasama rin dito yung tamang pangangasiwa ng pabahay upang matiyak na maayos yung kalagayan ng mga ito at aabot kaya ang mga bayarin. So, for example, di ba, merong ang isang barangay ay nagpapatayo ang isang lokal na pamahalaan, for example, na condominium units na may mababang renta para sa mga pamilyang hindi kayang bumili ng sariling pabahay. So, yung mga unit na ito ay regular na pinapanatili upang siguradihing ligtas at maayos yung tirahan ng mga residente. Second is providing job training and placement services. So, dito naman yung pagbibigay ng pagsasanay sa trabaho at serbisyo ng paghahanap ng trabaho. So, for example, is layunin nitong tulungan yung bawat individual na mapabuti yung kanilang kakayahan at kaalaman upang mas madali silang makahanap ng trabaho. So, sa pagsasanay nga na ginagawa nila is maaaring tungkol sa mga kasanayang technical, vocational, or pang-administrative. So, may kasama rin itong tulong sa paghahanap ng oportunidad sa isang trabaho. Halimbawa na din sa isang government, may binibigay na libreng or ang government para makahanap agad ang ng isang trabaho. So halimbawa nga nito yung sa NGO. So naglulungsad ng programa kung saan nagtuturo sila ng, for example, is yung mga welding at electrical skills sa mga kabataan. So pagkatapos nga ng training na ginagawa, tinutulungan din nila na ang mga trainees na makahanap ng trabaho sa mga lokal na kumpanya o construction firms. So next is offering financial literacy workshop and small businesses development assistance. So dito nga sa pagturo naman ng mga financial literacy, so yung mga workshop sa financial literacy ay naglalayo ng turuan yung mga tao kung paano mag-manage ng kanilang pera. So for example na nga is yung pagtitipid or pag-invest. So ang tulong nga sa pagbuo ng maliliit na negosyo naman is nagbibigay ng kaalaman at suporta sa mga nais magsimula ng kanilang mga sariling negosyo. Tulad nga ng mga tips na for example is yun sa pagbuo ng business plan. So sa pagkuha ng puhunan at sa tamang pangangasiwa ng negosyo. So for example is nag-aalok ng isang community center at may nag-aalok ng mga seminar tungkol sa pagpabudget at pag-invest. So nagbibigay din sila ng mentorship na tinatawag. So may mga nagbabalak magsimula ng mga, for example is business, for example is yung mga karinderya mula sa paglikha ng mga business plan hanggang sa process ng pagkuha ng mga permit license dun sa gagamitin na isang negosyo. So next is partnering with school and healthcare providers to vital services. So dito naman is pakikipag-partner sa mga paaralan at healthcare providers upang mag-alok ng mahalagang serbisyo sa mga residente. So dito naman is sa pamamagitan nga ng pakikipagtulungan sa mga institusyong pang-edukasyon at pangkalusugan. So maaaring magbigay ng ang komunidad ng mga serbisyong tulad ng libreng check-up, seminar sa kalusugan at mga educational programs like yung mga scholarship. So halimbawa nga nito sa isang barangay ay maaaring makipag-ugnayan sa lokal na ospital upang magsagawa ng libreng medical check-up. So meron naman dun sa kada bayan na pinapatupad na mga libreng check-up. So tuwing ikalawang linggo. So, maaari din silang makipag-coordinate sa mga paaralan upang mag-offer ng mga libreng tutorials o offer after-school program para sa mga estudyanteng nangangailangan ng karagdagang tulong sa kanilang pag-aaral. So, pangalawa nga ni is yung organizing community events. So, sa pag-oorganisa naman ng community events or clean-up initiatives, so yung pag-oorganisa na nga ng community events ay nagtataguyod ng pagkakaisa at pakikipagkapwa sa loob ng komunidad. So, habang magkakaroon nga ng clean-up initiatives ay nakakapabuti sa kapaligiran at nagtataguyod ng responsableng pangangalaga sa kalikasan or being responsible. So,
Aaaring ang halimbawa na lang nito ay yung sa pag-oorganisa ng mga barangay sa isang community day, kung saan may mga palaro, so libreng pagkain at mga cultural presentation na nagpapakita ng talentado ng mga residente. So sa susunod naman na linggo, so maaaring magdaos naman ng clean-up drive na ginagawa. Kung saan sama-samang lilinisin yung mga residente ng mga pampublikong lugar tulad ng parke at kalsada. And then, halimbawa na din is yung sa dagat. So, number 3 naman is yung advocating policies that improve infrastructure. So, halimbawa nga dito yung pagsusulong ng mga infrastructure, transportasyon at kaligtasan ay mahalaga upang masiguro na ang komunidad ay may maayos at ligtas na kapaligiran. So, halimbawa na lang dito ay yung komunidad ay maaring magpetisyon sa lokal ng gobyerno upang maglagay ng karagdagang street light sa mga madidilim na lugar upang maiwasan yung mga crimes. So, maaari din silang humingi ng pondo para sa pagpapaayos ng mga sirang kalsada o pagpapatayo ng pedestrian lines upang maging mas ligtas yung mga paglalakad ng mga residente.